Hello, hello! Kumusta na pa ulit? Eto na naman ang ating bardagulan na paulit-ulit. Mga baduy na jokes, pampalakad lang po ng oras. Hari naway mag-enjoy tayong lahat. Okay, ang ating pong panimula ay si Kulas dumaan daw sa bahay ni Nana Petra. Sabi daw niya, "Ayo, Nana Petra, kami po'y dadaan." Sabi niya gano'n. "O siya, dumaan lang kayo. Mag-iingat kayo sa aso ha, kasi nangangagat yan." Sabi daw ni Kulas, ay, nangangagat ho ba pala ang aso ninyo, Nana Petra?" "Ay, oo, iho, nangangagat yan kasi hindi naman marunong manuntok." Yun lang yun. Charot lang yun. Ito na. Ang pangalawa. Nahuli daw ni Mang Arturo ang kanyang anak na si Kaloy na nagme-makeup at nagpulang bestida. Sabi daw ni Mang Arturo, galit na galit. "Hay, Kaloy!" Sabi, "Hindi ba't sinabi ko sa'yo na magpakalalaki ka na? Ayoko ng anak na babakla-bakla." Malakas na sigaw niya kay Kaloy. Sabi ng Kaloy, kinakabahan si Kaloy. Sabi niya, "Tatay, bakla po talaga ako. Bading, syokla, baklos, ganun, tay." Tapos, "Aba?" Sabi ni Mang Arturo, "Aba, talagang sumasagot ka pa ha? Halika dito, bata ka, tuturuan kita ng leksyon." Galit na galit si Mang Arturo, kinaladkad palabas ng bahay ang kanyang anak. Dinala niya ito sa labas ng bakuran at nilagay niya sa sako bago binitin sa malaking puno. Sabi ni Mang Arturo, Diyan ka hanggang sa magtanda ka. Ayaw mong magpakalalaki ha, sige, diyan ka." Tapos sumagot daw si Kaloy, "Sandali lang po tay, please." Hindi na, diyan ka lang, hanggang mag-isa ka lang diyan, hanggang maging tunay kang lalaki." Nakikiusap daw itong si Kaloy. Sabi daw niya, "Tatay, please po, wait lang. Wait, may sasabihin lang po ako, saglit lang." Tapos ito si Mang Arturo, sabi niya, "Oh, ano yun?" Bahagya siyang lumapit sa sako. Tapos upang marinig ang sasabihin ng anak, lumapit siya sa sako. Tapos sabi niya, sabihin mo na, bago pa magdilim ang aking mga mata." Sabi daw ni Kaloy, "Pakiswing naman tayo, yung parang kay Miley Cyrus sa Wrecking Ball. Thank you." Eto daw, nag-uusap daw itong si Totoy tsaka si Nene. Magkaklase sila sa grade 5, naging mag-best friend sila kasi palagi silang magkasabay na kumakain ng paborito nilang ulam na fried chicken. Araw-araw yun. At yun laging baon nilang magkaibigan. Isang araw daw, laking gulat na lang ni Totoy dahil hindi na yung paborito nilang fried chicken ang baon.
Eto daw, nagtanong daw yung anak sa kanyang nanay. Sabi daw niya Mami, masarap po ba ang hayop? Sagot daw ng ina depende sa hayop anak at depende rin sa luto. Bakit mo naman itanong? Sumagot yung anak kasi po kagabi narinig ko sabi ni Daddy kay Yaya, hayop ka, ang sarap mo. Eto, nag-uusap daw itong mag-apo apo at saka lola. Tinanong daw niya itong kanyang apo. Sabi daw niya, Ineng, may manliligaw ka na ba? Sagot daw ang apo ay, marami po sila lola. Sabi daw ng lola may napipisil ka na ba sa kanila? Sagot daw ng apo lola naman, oatsen lang po nila yung napipisil ko lola. Ayaw nila yung itlog nila kasi masakit daw. Eto, last but not the least. Eto daw, isa daw lola ang at saka si lalaki nagkita sa kabundukan. Sabi daw nitong matanda, Iho, ako ay sinumpa, isa akong prinsesa. Ngunit kung ako ay iyong magdagahasain, babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang aking sumpa. Eto daw, natulala daw yung lalaki, pero sige, pagbibigyan kita lola para mawala ang sumpa sa'yo. So, eto na. Aning-aning na. Tapos, pagkatapos daw ng ilang saglit, sabi nitong lalaki, O, ayan lola, tapos na. Bakit di ka pa nagpapalit ng anyo? Sagot daw ng lola, Ilang taong ka na ba, iho? Sagot ng lalaki, 35 years old na po. Sabi ng lola, yang tanda mong yan, naniniwala ka pa sa fairy tale? Hala, alis na at nang makapag-abang pa ng iba. Nabitin ako sa'yo. At yun na nga, hanggang sa muli mga kaibigan, mga kapaitid, mga kaaway, mga kakampi. Salamat po't mulit na pagtiyagaan yung makinig sa aking napaka-corning mga bardagul, mga jokes, kasi wala na talaga akong maisip, wala na akong mabasa, wala na akong makopya. As in, nailagay ko na lahat. Kaya maraming salamat sa lahat. God bless everyone and thank you. Ayan. Salamat po. Pero sandali, patapusin nyo na. Sayang din naman. Thank you.